Ano bang kasalanan ng pamilya ko sa inyo? Bakit ginagawa niyo ito sa amin? Napakasama ninyo! Kinuha ninyo ang tahanan ko, ang nag-iisang bagay na meron ako, ang nagpapaalala sa mga mahal kong nawala sa mundo. Kinuha ninyo ang tahanang naging buhay ko! Bahay lang? Dahil lang sa bahay kaya mo pinahihirapan ng pamilya namin? Bahay lang? Hindi mo nauunawaan ang nararamdaman ko. Ang bahay na yon ang buhay ko. At kinuha nyo yon. Kinuha yan ang tiyo mo. Parang tinanggalan nyo na rin ako ng buhay. Dahil buhay ko kinuha ninyo. Kaya buhay rin ang kapalit nito. Taong 1980, bayan ng Masbate. Hindi mapakali si Roman dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga kapatid ng kanyang tatay. Ayon sa sabi-sabi, ay mukhang isinumpa ang pamilya nila. Hindi naniniwala ang kanyang ama roon, ngunit siya ay malapit ng maniwala dahil lahat ng kaganapan ay tumutugma sa mga sinasabi ng matatanda sa kanila. Ay, sunod-sunod na pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Nag-uumpisa na akong maniwala na isinumpa nga kami. Pangatlo na si Tito Fer, no? Grabe, ano bang nangyayari sa inyo, Roman? Bakit ayaw nyo pang magpa-albularyo? Ayaw nila, Tito. Di naman sila naniniwala sa mga ganun eh. Subukan mo kay Apo Ruel, sa lolo ko. Albularyo siya, baka matulungan niya kayo. Pakiramdam ko, hindi na lang basta sakit yan eh. Parang may kung anong sumpa nang ibinigay sa inyo. Itatanong ko muna kay tatay para sigurado. Alam mo naman ang mga kapatid nun eh. Ayaw na ayaw sa ganun. Baka mag-away pa kapag naguna kami sa pagdedesisyon. Sige, itanong mo. Pag pumayag, sasamahan ko kayo. Sana lang pumayag para matuldukan na kung anumang nangyayari sa inyo ngayon. Hindi ko na nga rin alam eh. Gulong-gulo na ako. Natatakot na rin ako dahil baka sa susunod ay isa na naman sa amin ang mawala. Kasi tatay o ako. Hoy! Huwag kang ang ganyan. Wala nang mawawala. Relihiyoso ang pamilya ni Roman. Mataas ang pananalig nila sa Diyos. Kung kaya ang nasa isip nila ay baka sinusubok lang sila ng pananalig nila dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga miyembro ng pamilya nila. Nagsimula yon, Enero, pagbungad ng taon. Namatay ang tiyo Jun niya dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Ang sabi ng asawa ay natulog lang ito ngunit hindi na muling gumising. Sumunod naman ang kanyang tiya Nene. Sumuka ito ng kung ano-ano hanggang sa hindi na nakayanan. Panghuli itong kanyang tiyo Fer. Nakita na lamang nilang bumulagta sa likod ng bahay. Huling kita nila rito ay para itong nakikipagtalo at may kausap na kung sino at nawala ng buhay pagkatapos. Lahat ng mga namatay ay kapatid ng ama ni Roman. 6 na magkakapatid ito, bunso ang ama niya. Sunod-sunod ang pagkamatay magmula sa panganay hanggang sa sumunod at sumunod pa. 3 na lamang silang natitira at sa katunayan ay kinakabahan na ang kanyang tiyo Fernie. Dahil sa trahedyang yon na tila sinumpa silang magkakapatid. Maraming nagsasabi na mukhang sinumpa ang pamilya nila. Hindi naman naniniwala ang mga kapatid ng ama ni Roman. Para sa kanila, walang ganon. Tinatawanan lamang nila ang mga nagsasabi nun sa kanila. Tay, bakit hindi tayo magpa-albularyo? Hindi ka ba nababahala sa sunod-sunod na pagkawala ng membro ng pamilya natin? Ay, pinipilit ko ang iba mong tiyo. Pero ayaw nila. Di sila naniniwala sa ganyan anak. Pero tay, paano nga kung nasusumpahan na kayo na ewan? Hindi pa ba tayo gagawa ng aksyon? Paano kung ikaw na ang sumunod pa? Kumalma ka anak. Kakausapin ko sila kuya mamaya. Sana lang ay pumayag sila. Huling araw o burol ngayon ng tiyo Fer ni Roman.
Marami ang nakiramay dito. Mabait ang kanyang tito. Halos wala nga itong nakakaaway. Matulungin din, lalo na sa mga matatanda, kung kaya't gusto ito ng mga karamihan sa barangay nila. Kaya hindi na rin katakataka na marami ang nabigla sa pagkamatay nito. Ganon din ang sunod-sunod na pagkawala ng mga kapatid ng tatay ni Roman. Habang nagtitimpla si Roman ng kape para sa mga bisita, ay naririnig niya ang mga bulungan ng mga matatanda. Ang sabi ng isa, mukhang kinulam daw sila. Ang isa naman ay baka namatanda raw ang mga tito niya. Meron pa na nabarang at isa naman ay sinumpa raw. Halos matatanda ang nagsasabi nito. Sila kasi ang talagang nakakaalam tungkol sa mga sumpa-sumpa o barang o kulam na yan. Ayaw man pakinggan ni Roman ay nakuryoso na rin siya sa mga sinasabi nito. Roman, tulungan na kita dyan. Saan ba dadalhin to? Sa labas ba? Salamat, Rose. Oo, sa labas ko dadalhin. Ang inay mo, kasama mo ba? Oo, nasa labas at nakikipagkwentuhan. Sana doon ka na lang. Naabala pa ata kita. Nako, ayos lang. May itatanong din ako sa iyo eh. Ano yun? Natanong mo na ba sa tatay mo tungkol dun sa pagpapaalbularyo ninyo? Ano sabi niya? Sasabihin niya raw muna sa mga kapatid niya. Hindi kasi pwedeng si tatay lang magdesisyon. Lalo at buong pamilya namin ang nakasalalay dito. Naku, baka naman umalma ang mga tiyo mo. Alam mo naman yung mga yun. Parang takot na takot sa mga albularyo. Pag umayaw pa sila, si tatay na lang isasama ko sa lolo mo. Ayoko na dumating pa kami sa punto na pati siya ay mawala sa akin. Naiintindihan kita. At saka wala rin namang mawawala kung pupunta kayo sa albularyo. Malay nyo, doon nyo pa mahanap ang sagot sa mga tanong nyo. Naging punong abala si Roman sa huling lamay ng patay ng tiyo niya. Maraming tao at halos buong barangay ay nakiramay. Ganun naman lagi sa probinsya, lalo kapag kilala ka. Pumupunta ang lahat para makiramay. Walang tulog si Roman dahil pinili nilang magpuyat. Naglaro rin sila ng sugal habang ang iba naman ay mga kwentuhan lang. May tumugtog din at nag-alay ng kanta sa tiyo niya na nagdulot ng pag-iyak ng asawa at anak ng namayapa. Ang tagpong yun ay di na bago kay Roman. Pangatlong beses na ang tiyo fair niya. Napatingin siya sa gilid ng bahagi ng bahay kung saan may puno ng saging na nakatayo. Itinayo yon ng mga tiyo niya. May napansin siyang babaeng nakatitig sa kanya. Hukot ang katawan nito at parang kuba. Nakatitig yun sa kanya at nakakatakot ang mga ngiti nito. Kinabahan siya sa nakita. Gusto niya sanang makasigurado. Lalapit na sana siya, ngunit tinapik siya ng kanyang ama. Paglingon niya ulit ay wala na ito. Namamalikmata lang ata ako. Oy, anong nangyayari sa'yo, Roman? Bakit inaalog mo ulo mo? Masakit pa. Magpahinga ka na kaya muna sa loob. Wala po, tay. Ayos lang ako. Ang may napansin kasi akong babaeng matanda doon eh. Nakatingin dito. May bahay pa ba sa likod ng puno ng saging? Wala naman akong nakikita. Baka naman namamalikmata ka nga lang o baka sa puyat. Patulog ka muna kaya. Saka wala nang bahay dyan. Ang alam ko ay tinanggal na. Kaya sinakop na ng tanim ng mga tiyo mo. Ganun po ba? Baka nga namamalikmata lang ako. Matulog ka muna kaya. Ayoko po. Dito na lang muna ako. Wag mong sabihin natatakot ka anak kaya ayaw mong matulog. Hindi po tay. Wag mo na kasing pakinggan ng mga sabi-sabi ng matatanda para hindi ka natatakot. May punto naman kasi mga sinasabi nila tay eh. Ilang beses pinilit si Roman ng kanyang ama na matulog, ngunit ayaw niya. Hindi niya kayang matulog dahil nakatatak sa utak niya
ang mukha ng matandang babaeng nakatingin at nakangiti sa kanya. Hindi niya alam ngunit ito ay nagbigay ng takot sa kanya. Takot na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Hindi rin siya makatulog sa pag-iisip kung sino ba ang matandang yon na palagi niyang nakikita, lalo na sa burol na mga namatay niyang tiyo. Sa loob ng 20 taon niya rito sa probinsya, ay ngayon lamang siya natakot sa nakita. Hindi sila naniniwala sa mga elemento kahit na tubong probinsya sila. Kahit pa uso yon at napatunayan namang totoo nga, ay ayaw pa rin nilang maniwala. Pinalaki sila na tanging dapat katakutan ay ang Diyos. Hinanap ng mata niya si Rose upang magsabi sa kaibigan. Rose! Rose! O Roman, bakit? Nababagabag ang kalooban ko eh. May nakita kasi akong matanda kanina. Pero bigla yung nawala. Ang nakakapagtaka ay hindi lang itong unang beses na nakita ko siya. Sa huling lamay din ng 2 kapatid ni tatay. Naroon siya sa eksaktong lugar kung saan ko siya nakita. Matanda? Anong itsura? Baka naman nakipaglamay lang siya. Pakikilamay? Nandun siya sa dulong bahagi ng bakuran sa likod ng punong saging. Patanda siya na may hawak na sako ata Nakapandong ito na kulay itim. Hukot o tila kuba ang likod. Tapos bigla yung nawala pagkatapos akong tawagin ni tatay. Gusto mo ba tignan natin? Ha? Ayoko! Bakit? Natatakot ka ba? Hindi. Pero paano kung multo yun? Paano kung totoo pala yung mga ganoon? Paano natin malalaman kung hindi natin titignan? Ayoko, Rose. Ikaw na lang. Tinawanan lang si Roman ng kanyang kaibigan. Alam naman ni Rose na hindi nagbibiro ang kaibigan, ngunit dinaan na lang niya sa tawa para mawala rin ang takot na bumabalot sa kanya. Ilang beses na rin kasing nakikita ni Rose ang babaeng tinutukoy niya. Hindi masabi ni Rose na palagi niya itong nakikita doon, mismo sa lugar kung saan ito nakita ni Roman tuwing bibisita siya. Sa araw ng libing ay marami ring pumunta. Nakagawian na ang pagbasag ng baso o mangkok na babasagin paglabas ng patay sa bahay. Ngunit sa araw na yon ay nakatatlong basag muna ang Tio Fernie ni Roman bago ito tuluyang mabasag. Marami ang nakakita at nagkaroon ng bulong-bulungan. Malas daw kasi yun. Maaaring sumunod ang nagbabasag kapag hindi yun nabasag. Grabe ang gulat ng mga tao nang di mabasag yung bote kanina, no? Akala ko nga hindi mababasag Hindi ba malas daw yun? Oo, mas lalong malas ay yung nagbabasag ng bote. Sabi ni nanay dapat di na inulit pa. Dapat tinapon na lang yung bote kahit hindi nabasag. Teka, tignan mo yun, Rose. Tinuro ni Roman kay Rose ang nakita niyang matandang babaeng nagtatago sa likod ng puno. Tinitigan nilang mabuti yon at parehas silang napatingin ng may takot sa isa't isa. Nakikita mo ba yung nakikita ko, Rose? Oo, halika puntahan natin. Tinakbo ng dalawa ang daan patungo sa matandang babae. Kitang-kita nila itong nagtago sa likod ng puno. Pagdating nila doon ay wala silang naabutan. Parehas silang kinabahan at nagtaasan ng balahibo sa takot. Hindi ako pwedeng magkamali. Nakita ko siya. Nakita mo rin, di ba? Oo, madalas ko rin siyang makita sa likod bahay niya. Siya yun. Naaalala ko ang mga mata niya. Laging galit na galit. Galit ang mata niya. Pero may ngiti sa labi niya. Parang natutuwa pa siyang inilibing si Tio. Nakita ko rin siya sa libing ng 2 kapatid pa ng tatay mo. Hindi ko na nasabi sa'yo dahil ayokong magdulot yun ng takot sa inyo.
Hindi kaya may kaugnayan siya sa nangyayaring kababalaghan sa pamilya namin? Iba kasi talaga nararamdaman ko sa matandang yun eh. Maaaring oo. Gusto mo ba samahan ko kayo kay Apo Ruel? Kakausapin ko mabuti si tatay. Sana makumbinsi ko siya. Nang matapos ang libing, ay nagsiuwian na ang lahat. Pinaalalahanan naman ni Rose ang kaibigan na si Roman na mag-iingat parati. May ibinigay rin itong tila sinulid na nilagay niya sa kanyang braso. Yon ang madalas nitong suot noon pa man, simula nang maging magkaibigan sila. Bigay to ni Apo Ruel sa akin. Pantanggal na mga masasamang elemento, pangharang din sa masasamang elementong gusto kang sumpain. Huwag mong iwawala to para may proteksyon ka. Pero paano ka? Ayos lang, meron pa akong kwintas. Mag-iingat kayo ha. Hula ko, sa likod ng bahay niyo nakatirang matandang babaeng yun. Salamat Rose. Babalitaan kita kaagad. Pag-uwi nila ay tahimik ang buong bahay. Walang nag-uusap tungkol sa nangyaring trahedya sa buhay nila. Napatingin ang lahat sa ama ni Roman nang magsalita ito. Sa tingin ko, dapat na talaga tayong pumunta sa albularyo. Wala namang masama kung magtatanong tayo. Bago pa bahuli ang lahat, huwag na nating hintayin pa na may sumunod sa tatlo nating kapatid bago tayo umaksyon. Gaya ng hula ni Roman sa mangyayari, ay may sumbat ang iba. Ang dalawang kapatid ng ama niya pati na rin ang iba pang nasa bahay ay umalma. Ayaw na ayaw nilang dumulog sa albularyo. Hindi nga alam ni Roman kung bakit ganun na lamang ang pag-ayaw nila. Pawalang galang na po. Hindi naman po masama kung susubukan natin. Para maagapan kung mayroon man. May kilala po ako, yung lolo ni Rose. Sasamahan niya raw po tayo. Matagal na itong sinasabi sa akin ni Kumaring Gilda. Ang nanay ni Rose. Nagdadalawang isip ako dahil alam kong ayaw nyo. Pero halata naman na sunod-sunod na pagkamatay ng mga kapatid natin, kuya. Para bang isinumpa tayong lahat. Sunod-sunod din ang pagkamatay, gaya ng pagkabuhay natin. Wala naman po sigurong dahilan para umayaw pa kayo. O baka naman may hindi kayo sinasabi na nagawa niyong ayaw niyong ipaalam sa amin ni tatay. Wala ba kayong nakaaway o nakaalitang matandang babae? Wala tayong ginawang masama. Kaya wala tayong dapat ay katakot. Kahit ako ang bunso, ay may karapatan din akong magdesisyon para sa pamilya. At ang desisyon ko ay ang pumunta tayo sa albularyo at magpatingin kung anong nangyayari sa pamilya natin. Sa mga sinabi na mag-amang Roman at Eduardo, ay nakumbinsi nilang dalawa ang mga tiyo niya na pumunta sa lolo ni Rose. Kinabukasan lang ay nagpasama na agad sila kay Rose na pumunta roon. Malayo ang lugar ng lolo ni Rose. Wala na gaanong bahay at puro mga puno na lamang. Mataas din ito na tila ba nakapatong sa bundok ang mismong tinitirikan ng bahay. Mag-isa lamang daw doon ang Apo Ruel niya. Ayaw nitong pumunta o makitira kay Rose. Ayaw lisanin ang bahay nito. Pagdating nila, ay bumungad sa kanila ang lolo ni Rose. 5 lang silang nagpunta. Si Roman, si Rose, ang tatay ni Roman, at ang 2 niyang tiyo. Nasa labas ang Apo Ruel na tila ba naghihintay na parang alam niya na may bisitang paparating. Nakatingin ang Apo Ruel ni Rose kay Tito Fernie ni Roman. Mariin ang bawat titig nito. Tila may gustong ipahiwatig sa kanila. Ikaw ang susunod. Tama ba? Apo Ruel? Ano pong ibig mong sabihin? Sunod-sunod na pagkamatay na tila ba sinumpa. Para bang mahiwaga na bumabalot sa pamilya ninyo. Kung ano ang pagkakasunod ng pagsilang nyo, ay ganoon din ang pagkamatay ninyo. Teka, paano nyo po nalaman ang tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay? Wala po kaming sinasabi na kahit na ano dahil kararating pa lang namin. Sinabi mo ba, Rose? Wala pa po kung sinasabi kay Apo Ruel. Ang sabi ko lang,
May kaibigan akong kailangan ng tulong. Paano po ninyo nalaman? At tama kayo na si Fernie na ang susunod na base sa pagkakasunod-sunod namin. Kung susundin yun ay nanganganib na ang buhay ng kapatid kong si Fernie. Malayo pa lang kayo ay naamoy ko na ang pakay ninyo. Tama ang pinuntahan nyo. Matagal-tagal na rin. Simula nang makainkwentro ko ulit ng malakas na mambabarang. Mambabarang? Ano po yun? Apo Ruel, ano pong nangyayari? Bakit nagkakaganito po ang pamilya namin? Sumunod kayo sa akin sa loob. Papasahin ko ang dahilan. Sumunod silang lahat papasok sa loob ng bahay ng lolo ni Rose. Maraming kung ano-anong bagay ang nandoon. Mga libro na sobrang kapal na hindi maintindihan ang nakasulat sa pabalat. Mga garapo na may kung ano-anong insekto sa loob. Mga kandila na iba-ibang kulay at hugis. Mga dahon na sari-sari ang amoy. At mga ribulto na para bang buhay at nakatingin sa iyo. Natatakot silang hawakan at lumapit dito dahil baka sila ay makabasag. Napatingin si Roman sa tiyo niyang si Fernie. Nanginginig ito at kita ang takot sa mukha. Mukhang ngayon ay naniniwala na sila na hindi basta sakit lang ang nangyayari sa pamilya nila. May kinuha ang Apo Ruel na isang balde na may lamang tubig. Ngunit ang tubig na yon ay hindi lamang pangkaraniwan dahil may mga dasal yon. At isang kandilang pula at patatsulok ang hugis. Ano yun? Para saan yung dala-dala ng lolo mo? Ang sabi, pagtatawas ang tawag dyan. Isa yung pamamaraan kung saan malalaman natin kung sino ang mga nag-usal sa inyo ng mga itim na salita o sumpa. Makikita dyan ang imahe ng tao na ginagawan kayo ng masama. Sabay na tumingin ang magkaibigang Roman at Rose sa albularyo. May inusal itong mga dasal at kung ano-ano pa na hindi nila maintindihan. Marahil ay salitang Latin yon. Ang tulo ng kandilang pula ay ipinatak ni Apo Ruel sa balde ng tubig at kitang-kita nila na unti-unting may nabubuong isang imahe galing sa patak ng kandila. Hindi malinaw yon sa lahat, pero nagkatinginan lamang si Rose at Roman nang matitigan nila ito ng maayos. Ang larawan ay mukhang babae na kuba. Kinabahan si Roman dahil unti-unti ay nauunawaan niyang tama nga ang kutob niya. Malakas siya! Isang matandang mambabarang ang nakatira sa inyo. Ilang beses na rin itong nakita ng isa sa inyo. Ngunit pinaliwala niyo lang. Kuba itong matandang babae na ito. Ayon na rin sa pagtatawas ko. Malaki ang galit niya sa inyong magkakapatid. At lahat kayo ay nabarang na niya. Susunod-sunurin niya kayo. At wala siyang ititirang buhay sa inyo. Ano po? Wala naman po kaming naalalang nakalitan namin na matanda o ano pa man. Tahimik lang ang pabubuhay namin at halos lahat nga ay kasundo ng mga kapatid ko. Diyan ka nagkakamali. Sa likod ng bahay niyo ay may punong itinanim. Puno ng saging, tama ba? Opo, tama po. May bahay doon dati ngunit wala nang nakatira. Hindi yun sakop sa lupa namin pero dahil wala na ay tinamnan namin magkakapatid at nilagyan ng bakuran upang magamit. Anong meron sa likod ng bahay namin? Ang bahay kubo na nandoon ay ang bahay ng matandang babaeng mambabarang. Inalisan niyo siya ng tahanan kaya inaalisan niya kayo ng buhay ngayon. Galit siya, Eduardo. Sobrang galit na galit. Hindi ho namin alam na may nakatira roon. Tinamnan namin yun nang wala ng bahay ang nakatayo roon. Dahil kung alam naming may nakatira pala roon, ay hindi namin sasakupin yon. Alam ng isa sa inyo, ngunit inilihim niya dahil sa kasakiman niya sa lupa.
Ngayon lahat kayo ay nagdudusa sa kapabayaan ng isa. Masyado siyang malakas at matindi ang kagustuhan niyang tapusin kayong lahat na magkakapatid. Kagaya ng pagtapos niyo sa tahanan na naging buhay na niya. Ay, Ruel, hindi po ba masyadong mababaw ang dahilan niya? Hindi mo naiintindihan. Mababaw para sa iyo ngunit para sa kanya ay isinayong sapat na dahilan para barangin kayo. Hindi mo kailanman maunawaan ang sakit ng ginawa ng pamilya niyo dahil hindi naman ikaw ang nawalan. Ano pong dapat namin gawin para mahinto na ang barang niya sa amin? Dahil hindi lamang basta-basta barang ang ginawa sa inyo, ay mahihirapan tayo. Binarang niya kayo at kasabay nun ang sumpa na nagdudulot ngayon ng trahedya sa inyo. Handa ba kayong gawin ang lahat ng iuutos ko? Opo, para matapos na ito. Tumayo si Apo Ruel at may kinuha itong garapon o bote. Sakto lang ang laki nito. Hinawakan niya yun habang nakapikit at pagkatapos ay iniabot kay Eduardo ang bote. Itong bote na ito ay may dasal na galing sa akin. Bibigyan ko rin kayo ng dasal na magagamit nyo. Kailangan nyong basahin yun ng paulit-ulit mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa loob ng 7 araw. Sa loob din ng 7 araw ay pupunuin nyo ang bote na ito ng mga lumang pako, aspile, karayom, bubog o anumang bagay na nakakatusok o matulis na pwedeng magkasya sa maliit na garapon. Dapat ang ilalagay nyong matutulis na bagay ay nagmula lang sa inyong bahay. Hindi kayo maaaring bumili pa. Pagkatapos ay punuin nyo ng ihi nyong 3 magkakapatid ito. Pag natapos nyo ay takpan nyo at lagyan ng tape upang di mabuksan ng garapon. Pagkatapos ng 7 araw ay maghukay kayo sa lupa at ibaon ito habang inuusal ang mga dasal na ibinigay ko. Hindi dapat magalaw ang bote. Panatilihing nakatayo ang paglalagay at dapat masikip at mahigpit ang takip. Habang nakabaon ng bote, hindi ka tatablan ng anumang kulam, sumpa o barang na gagawin sa iyo. Babalik lang ang kulam sa mismong nangungulam. Kaya siguraduhin hindi taniman o hindi binubungkalang lugar na pagbabaonan ng bote. Kahit sa pinakamalayong lugar nyo ibaon, basta nakabaon sa lupa, ayos lang. Apo Ruel, paano kami nakakasiguro na hindi na kami tatablad ng sumpa? Gusto nyong matapos ang sumpa pero ayaw nyong magtiwala. Hindi naman po sa ganoon, Apo Ruel. Gawin nyo ng tama ang mga sinabi ko nang malaman nyo. Nang matapos ay tumayo na ang Apo Ruel at inihatid na sila sa labas. Nagpaalam naman sila Roman at nagpasalamat. Nag-aabot ng bayad ang tatay ni Roman, ngunit ayaw itong tanggapin ni Apo Ruel. Nang makauwi, ay pinag-usapan nila ang dapat gawin. Ang Tito Fernie naman ni Roman ay ayaw maniwala na dapat nila yung gawin. Ayon dito, ay kalokohan lang na sundin ang sinabi ni Apo Ruel. Mabuting wag na raw maniwala roon. Hindi alam ni Roman ang iisipin. Parang kanina lang ay nanginginig ang katawan ng Tito Fernie niya. Pero ngayon ay mayabang na naman. Masyadong mataas ang tingin nito sa sarili. At sinabi ng hindi niya gagawin ang orasyon kuno ni Apo Ruel. Ang tatay naman ni Roman at ang Tito Nando niya ay ginawa ang orasyon agad-agad. Ibinaon din nila ito sa lupa na hindi kalayuan sa kanilang bahay. 1 linggo na ang lumipas at wala namang masamang nangyayari sa kapatid ng tatay ni Roman. Lalo tuloy yumabang ang kanyang Tio Fernie at sinabing puro kalokohan lang ang ginawa nilang orasyon. Tay, paano si Tio Fernie? Wala ba talaga siyang balak na gawin ang orasyon? Nagsabi na ako sa kanya. Ganon din ang Tito Nando mo. Nagawin niya ang orasyon kasabay namin. Pero ayaw niya talaga. Masyadong mapagtaas ang tiyuhin mo.
Kanina nga lang ay niyayabangan ako. Sinabing buhay pa raw siya hanggang ngayon. Paano po kung may mangyaring masama sa kanya? Marahil wala pang nangyayari ngayon pero sigurado ako na sa susunod ay kikilos na naman ang matanda. Hindi ko alam, anak. Hindi ko na alam. Lumipas ang 1 taon na walang nangyayari sa magkakapatid na natira. Lalong yumabang si Fernie na kesyo wala naman daw talagang barang o sumpa na ibinigay sa kanila. Hindi na lamang ito pinansin ng tatay ni Roman dahil iniiwasan din itong makipagtalo. Sa lahat ng tiyo ni Roman, ang tiyo Fernie niya ang pinakaayaw niya dahil bukod sa mukha itong pera ay napakayabang din ito. Mahilig itong mambatas, lalo na ang mangutya ng kapwa. Kabaliktaran ng mga iba nitong kapatid na masyadong mabait at matulungin. Isang hapon, habang tahimik ang lahat, ay biglang buhos ang napakalakas na ulan, samahan pa ng malakas na tunog ng kulog at kidlat. Nagising si Roman sa malakas na sigaw ng asawa ni Tito Fernie niya. Humihingi ito ng tulong sa kanila. Dali-dali siyang lumabas upang malaman ang nangyayari. Nakita niya ang Tito Fernie na nanginginig ang buong katawan habang nakabuka ang mga bibig nito. Tumitirik din ang mga mata nito matapos susuka ulit na may kasamang mga insekto. Tay! Anong nangyayari kay Tiyo? Kinukumbulsyon ng Tiyo mo. May lumalabas din na kung anong insekto sa mga suka nito. Halika, tulungan mo ako. Tay, hindi kaya binabarang na siya? Ang sabi sa akin ni Rose ay isa raw yan sa senyales na binabarang ang isang tao. Sumusuka ng mga insekto na alaga rin mismo ng mambabarang. Alam ko ang iniisip mo. Mukhang ngayon na nga ang nangyayari. Binabarang na siya. Pwede mo bang tawagin o puntahan ng kaibigan mo at magpasama tayo sa kanya sa lolo niya? Baka matulungan pa natin ang tiyo mo. Sige tay, pupuntahan ko siya ngayon din. Pupuntahan pa lang sana ni Roman si Rose, ngunit nakita niya na itong papunta sa kanila. Sinasalubong nito ang malakas na buhos ng ulan. Tinakbo niya si Rose at nakita niya itong namumutla at nanginginig ang katawan. Takot na takot ito na parang maiiyak na. Rose? Bakit? Anong problema? Anong nangyari sa'yo? Pupuntahan pa lang sana kita dahil mukhang nag-uumpisa na naman ng mambabarang na barangin si Tio Fernie. Nakita ko siya. Nakita ko yung matanda. Nakasalubong ko siya. Didiretso na sana ako dito dahil hindi ako mapakali sa napanaginipan kong namatay ka raw. Ngunit hinarang niya ako. Hinarang ako ng mga kamay niya. Ang sabi niya sa akin, wag na raw nating pigilan siya. Wag na raw natin siyang kontrahin pa. Wala naman daw kasing mangyayari. Mamamatay at mamamatay raw ang Tio Fernie mo dahil yun ang bagay sa kanya. Parehas na natigilan ang magkaibigan sa kanilang kinatatayuan nang dumaan mismo sa harapan nila ang matandang babae. Malaki ang ngiti nito na lalong nakapagpakilabot sa kanila. Hindi sila nakagalaw o nakasigaw man lang. Nanlamig ang kanilang katawan hanggang sa mawala ito sa kanilang paningin. Tsaka lang sila nakagalaw nang wala na ito. Dali-dali silang pumasok sa loob upang makapagsumbong, ngunit hindi na nila ito nagawa dahil nagkakagulo na sa loob dahil sa kanyang Tio Fernie. Ay, ang tagal niyo Roman! Tara na, pumunta na tayo bago pa bahuli ang lahat. Tay, may sasabihin po ako. Pakinig po muna kayo sa akin. Mamaya na yan Roman, delikado lang buhay ng iyong tiyo. Hindi na nakapagsalita si Roman dahil aligaga na ang kanyang tatay. Agad nilang binuhat ang kanyang tiyo at ibinyahe papunta sa bahay ni Apo Ruel. Kagaya ng una nilang punta ay malayo pa lang nasa labas na si Apo Ruel at tila alam nito na merong paparating. Ayan nga ang sinasabi ko sa inyo. Masyado kayong mapagmarunong.
Tingnan niyo ang nangyayari sa'yo. Ikapapahamak mo ang ganyang katigasan ng ulo mo. Tulungan niyo po kami, Apo Ruel. Ano pong pwede natin gawin sa kanya? Ipasok niyo sa loob. Dalian niyo! Anong gagawin ni Apo Ruel? Patutulungan naman niya si Tio Fernie, hindi ba? Maging ako hindi ko rin alam, Roman. Pero alam kong gagawin lahat ni Apo Ruel ang makakaya niya para tulungan ang tiyo mo. Orasyonan ko ang katawan ni Fernie upang makontra ko ang barang sa kanya. Nang maipasok ang tiyo ni Roman, ay nagsimula na ang albularyo sa kanyang orasyon. Pinalibutan ng albularyo ng itim na tela ang katawan ng tiyo Fernie ni Roman. Pagkatapos ay kumuha ito ng isang malaking karayom at itinusok yun sa hinlalaki ni Fernie. Tumigil sa pagpupumiglas ang tiyo ni Roman, ngunit hindi pa rin ito binibitiwan ng albularyo. Ilang minutong katahimikan ang nangyari bago sumuka ng itim na likido si Apo Ruel. Tumayo ito na parang walang nangyari, wala pa ring malay, ang tiyo ni Roman. Anong nangyari? Ayos lang ba ang kapatid ko? Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. At hanggang doon na lang ako. Nakausap ko na rin ang mambabarang ngunit maging ako ay ayaw niyang pakinggan. May isa pa akong naisubukan. Sana lang ay gumanang naisip kong plano para tigilan niya kayo. Paano niyo po siya nakausap? Hindi mo mauunawaan. Roman, tanging ako lamang ang nakakaalam. Salamat po ng marami, Apo Ruel. Napakarami niyo pong naitulong sa amin. Utang namin sa iyong buhay namin. Wala kayong utang sa akin. Tanging dasal at pananalig at paniniwala lang ang gusto kong makuha mula sa inyo. Hindi pera o kung ano pa man. Isa pa, hindi ko naman naalis ang barang o sumpa. Pangontra lang ang binigay ko. Maraming salamat po, Lolo. Makakaasa po kayong gagawin namin ng lahat ng mga utos nyo. Pauna na po kami, Apo Ruel. Salamat po ulit. Sandali, Roman! Nagulat si Roman sa pagtawag sa kanya ni Apo Ruel. Umalis ito saglit at pagbalik ay may dala na itong papel. Iniabot ito sa kanya at kahit nagtataka ay kinuha niya ito. Aatasan kita ng responsibilidad, Roman. Ito lang ang naisip kong paraan para tuluyan na kayong patawarin at tigilan ng mambabarang. Ano po yan, Apo Ruel? Malalaman mo rin. Sa ngayon ay ibigay mo muna yan sa kanya. Alam kong kilala at nakikita mo ang mambabarang. Iabot mo yan at sabihin mong galing sa akin yan. Sabihin mo ring ibabalik niyo na ang tahanan niya. Hindi na nagulat si Roman na alam ni Apo Ruel na nakikita niya ang mambabarang. Talagang tunay na napakagalingan itong albularyo. Ngunit hindi nakatakas sa paningin ni Roman ang pagtataka sa mga mata ng ama niyang si Eduardo, lalo at wala itong kaalam-alam sa nangyayari. Kaya habang pauwi sila, ay hindi na nito napigilang magtanong sa kanya. Totoo ba ang sinasabi ni Apo Ruel? Nakikita mo ang mambabarang? Opo, Tay. Kung ganon, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Tay, sinasabi ko, ikaw lang itong ayaw maniwala sa akin. Natatandaan mo ba yung sinasabi ko sa yung matandang hukluban sa likod ng bahay sa puno ng saging? Ayun yun, siya yun. Ilang beses ko nang sinasabi yun sa iyo eh. Hindi ka naniniwala sa akin, hindi ba? Kanina rin nakita namin siya ni Rose. Ayun yung sasabihin ko sana, pero pinigil niyo ako eh. Ituro mo sa akin. Gusto kong ako kumausap sa kanya. Marami akong gustong itanong sa kanya. Mawalang galang na po, Tito. Pero ang sabi ni Apo Ruel ang sundin natin. Ayaw naman nating may mangyari pang masama, di ba? Si Roman ang kakausap dito habang kayo gagawin ang orasyon sa bote. Sundin na lang po natin para wala pong mapahamak at baka si Roman madamay pa. Hindi ba damay na si Roman sa oras na siyang nagbigay? Hindi po. Nakausap na ni Apo Ruel yung mambabarang kaya wala kayong dapat na alalahanin pa.
Kailangan ding sundin yung sinabi niya na tanggalin na ang puno. Si Roman lang ang ginawa niyang tagapamagitan sa inyong dalawa ng mambabarang. Walang nagawa ang tatay ni Roman, kundi sundin lamang ang sinabi sa kanya. Pag-uwi ay nagpaalam na rin si Rose. Lubos naman ang pasasalamat ni Roman sa kaibigan dahil sa pagsama nito sa kanila. Nagkaroon na rin ng malay si Tio Fernie at mukhang sa wakas ay naniniwala na ito na totoo ang lahat ng barang na sinabi ng albularyo. Ang mga tiyo niya ay inumpisahan ng gawin ang sabote habang si Roman naman ay pumunta sa likod ng bahay nila at doon nakita niya ang matanda sa likod ng puno. Nakasilip ito at tila hinihintay ang pagdating niya. Kaya kahit natatakot at nanginginig ay dumiretso pa rin siya. Kitang-kita niya na tila sinusuri siya nito. Tumingin pa ito mula ulo hanggang paa niya. Ikaw ba ang pinapunta ni Apo Ruel? Ako nga po. Ikaw ang anak na bunso sa magkakapatid, tama ba? Opo, ako nga. Sa paanong paraan mo gustong patayin ko ang tatay mo? Po? Akala ata ni Apo Ruel, ganun ako kadaling paamuhin. Nakalibutan niya atang mahirap akong kumbinsihin. Alam mo bang magkaibigan kami simula pagkabata? Ngunit walang may gusto sa akin. Lahat puro siya ang gusto. May isang araw na binarang ko siya. Ngunit bumalik lamang sa akin ang sumpa dahil may pananggalang siya laban sa akin. Hindi ko alam na anak siya ng albularyo. Matalik kaming magkaibigan, ngunit di namin alam ang buhay ng isa't isa. Habang ako ay anak ng mambabarang, siya naman ay anak ng albularyo. Buhay nga naman. Hindi alam ni Roman ang nangyayari. Natulala na lamang siya habang nakikinig sa sinasabi ng matandang babae. May pait sa bawat salitang sinasabi nito at hindi niya alam kung bakit siya nalulungkot para dito. Para bang na mga oras na yon ay nararamdaman niya lahat ng pait na dinanas nito. Nangako siya sa akin na titira kami sa iisang bahay dahil pareho naming ayaw mag-asawa at anak. Ngunit nag-asawa siya at bumukod ng bahay. Habang ako'y naiwan dito kasama ng mga alaala naming dalawa. Gumawa ako ng sarili kong bahay. Ngunit tinanggalan ako ng mga tiyo mo. Kahit anong pagmamakaawa ko sa panganay nila, ayaw niyang tigilan ang bahay ko. Gusto niya pa akong bayaran, ngunit hindi ko ito tinanggap. Akala ko po wala nang nakatira. Kaya nila sinakop ang bahay niyo. Akala niyo lang wala. Nakatira ako, ngunit sabi ng panganay ay wala na para masakop niya ang lupang kinatatayuan ng bahay ko. Sinakto niya yon sa pag-alis ko. Kaya nang bumalik ako, wala na akong tirahan na mauuwian. Galit na galit ako. Oo, at ang tanging magagawa ko ay kumante at tanggalan sila ng buhay. Dahil para na rin naman nila akong tinanggalan ng buhay sa ginawa nila. Pero bakit po nadamay ang iba? Di ba po dapat ang panganay lang po? Dahil tumulong din naman sila. Pero wala naman silang alam. Wala akong pakialam. Tumulong pa rin sila. Nagulat si Roman sa pagsigaw ng mambabarang. Wala naman siyang nagawa kundi umatras na lang dahil sa takot. Napatingin siya sa hawak niya at naalala niya ang mga sinabi ni Apo Ruel. Naisip niya na baka sa pamamagitan noon ay magbago ang isip ng mambabarang. Ito po, pinabibigay ni Apo Ruel. Ano yan? Hindi ko po alam eh. Akin na. Hinablot nito ang bagay na pinabibigay ni Apo Ruel. Unti-unting binuksan ng matandang mambabarang yun. Hindi nakita ni Roman ang laman, ngunit kitang-kita niyang nagbago ang mukha ng mambabarang. Mula sa galit na mukha ay napalitan niyo ng tuwa at pag-asa. Tumingin ito sa kanya.
at may ngiti na sa kanyang mukha. Sigurado ka bang galing ito sa kanya? Opo, mahigpit pong sabi niya na ingatan ko raw po yan at ako mismo magbigay sa inyo. Salamat sa iyo. Ano po bang laman yan? Kasunduan lamang. Kasunduan sa pagitan naming dalawa. Ngunit may benepisyo ang pamilya niyo. Hindi niyo na po bababarangin ng mga tito at papa ko? Ano sa tingin mo? Hindi po ako sigurado eh. Pero sana hindi na po. Sana nga. Ngumiti lamang kay Roman ang mambabarang at umalis na. Hindi alam ni Roman kung saan ito pupunta. Siya naman ay nagmistulang estatwa na sa pagkakatayo. Sana lang nga, matapos na ang pambabarang na ginagawa nito. Sana maganda ang nakalagay sa kasunduan na binigay niya. Pumasok na si Roman sa loob at nakita niya ang tatay niya. Kinausap niya ito tungkol sa pakikipag-usap niya sa matandang mambabarang. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba niya sinaktan? Galit siya, tatay. Hindi naman para totoong walang nakatira sa likod bahay eh. Sinabi lang daw yun ng Tito Jun para sundin niyo siya. Ang totoo ay nakatira siya doon sa maliit na bahay. Biniyaran daw siya ni Tito ngunit ayaw niyang tanggapin eh. Saktong pag-alis niya, ayaw namang pagtipag niyo sa bahay niya. Kaya naiintindihan ko rin kung bakit gano'n na lamang ang galit niya. Nawalan siya ng tahanan na matagal ng kanya. Ang tahanan na naging buhay niya. Sabi ni Kuya, walang araw nakatira doon na matagal na. Di ko alam dahil hindi naman ako gumagawi doon. Dahil sa kapabayaan ni Tito, may nawalan ng tahanan. Ganon din dahil sa kapabayaan niya, nawalan ng buhay nilang tatlo. Masyadong mapagkamkam si Tito na mismong di kanya ikukunin niya. Anong nangyari? Ano sabi sa'yo? Wala siyang sinabi, tay. Pero umalis na siya dala ang binigay ni Apo Ruel. Nakita kong mukha itong natuwa matapos makita ang bagay na nakabalot sa tela. Hindi ko alam kung ano yon. Sana lang ay maganda ang nakalagay roon kaya natuwa siya. Sana nga po, tay. Balak kong bumalik kay Apo Ruel. Oh, bakit, tay? Hindi ko masabi pero ilang beses na akong dinadalaw ng bangungot. Palagi kong nakikita ang mga namayapa kong kapatid sa panaginip ko. Nakabaon sila sa lupa pero sumisigaw silang buhay pa sila. Paulit-ulit. Gabi-gabi sa pagtulog ko. Sasamahan ko po kayo kung ganoon, tay. Lumipas ang 3 araw at sa loob ng 3 araw na yon ay tinanggal nila ang bakuran at ang mga tanim na ginawa nila noon base sa utos ng Tito Jun ni Roman. Sa pangatlong araw ay nagpasya na silang mag-amang pumunta kay Apo Ruel. Hindi na nila ito ipinaalam sa iba. Kahit kay Rose ay di nila sinabi at ito ay wala ring alam. Pagdating nila doon, ang mambabarang ang una nilang nakita. Napatingin sa kanya ang ama niya sapagkat hindi ito pamilyar sa mukha ng matandang babae. Anong ginagawa niyo dito? Gusto lang po namin kausapin si Apo Ruel. Halika, tumuloy kayo sa loob. Sino siya? Roman, bakit parang kilala ka niya? Mamaya ko na sasabihin, tay. Nang makapasok ay nakita din nila doon si Apo Ruel. Maayos itong nakaupo sa upuan niya at nakangiti sa kanila. Katabi nito ang mambabarang na seryosong nakatingin lang sa kanila. Mukhang alam ko na kung bakit kayo naparito. May tatanong lang po sana ako tungkol sa panaginip ko. Mukhang hindi ako dapat mong tanungin. Mukhang si Leonora na matalik kong kaibigan ang dapat niyong kausapin. Bakit ako, Ruel? Ikaw ang dahilan ng lahat, Leonora. Gumanti lamang ako. Teka, ano po bang nangyayari? Itong taong ito, ang matalik kong kaibigan ang nambarang sa inyo. Po? Alam niyo na sa umpisa pa lang? Oo, pero nagbago na siya. Bakit niyo ginawa sa amin yon? Alam ko nagkasalang panganay kong kapatid.
Pero bakit damay pa ang iba? Bakit kailangan lahat kami? Kung ikaw ang nawala ng tahanan, maiintindihan mo rin. Isa pa, hindi lang tahanan ang nawala sa akin. Buhay. Buhay ko rin. Buhay pa ba sila? Bakit palagi silang dumadalo sa panaginip ko? At sinasabing buhay pa sila at dapat silang hukayin? Patay na sila. Patay na ang mga kapatid mo. Ang dahilan kung bakit sila dumadalaw sa panaginip mo ay dahil hindi nila matanggap ang pagkamatay nila, na gano'n na lamang sila mawawala ng buhay. Kaming mga natira, titigilan mo na ba kami? Hindi mo na ba kami babarangin kahit kailan? Paano ko yun magagawa kung gumawa na kayo ng proteksyon laban sa akin? Lahat ng kulam ko ay babalik lang sa akin. Isa pa, may tahanan na ako. Dito ang bago kong bahay. Pinatira ko ng kaibigan ko rito. Ayun ang nakasulat sa kasunduang ipinabibigay niya sa akin gamit si Roman. Kasunduang magkakaroon ako ng tahanan. Ayun lang naman ang gusto ko. Ang tahanan. Ang may matirhan. Buong buhay ko. Yun lang ang pinangarap ko talaga. Hindi naman ako masamang tao. Kung hindi niyo ako gagawa ng masama. Nakakasiguro akong hindi na kami gagawa ng masama laban sa iyo. Kung gusto mo, ibabalik ko sa yung lugar mo sa likod ng bahay namin. Natanggalan na namin yun ng bakuran, lalo na ang mga tanim na puno. Pwede kong ibalik yun sa iyo dahil sa iyo naman talaga yun. Kung gusto mo, ako pa mismo ang magpapatayo ng bahay mo. Ako ang gagastos ng lahat. Huwag mo lang kaming idamay na mga natitira. Hindi na. Masaya na ako rito ngayon. Huwag kayong mag-alala. Kapag may ginawa siya sa inyo ay ako na ang makakaaway niya dahil ako ang nagturo sa inyo ng orasyon. Umuwi na ang mag-ama matapos noon. Hindi na rin sila nagsabi pa sa iba. Napanatag naman sila dahil mukhang maayos na nga ang kalagayan ng matandang mambabarang doon. Lalo na at kasama ito ni Apo Ruel na tumulong sa kanila. Lumipas ang mga taon at hindi na rin sila binarang ng matandang babae. Tunay ngang tumigil na ito sa pambabarang. Masaya na ang buhay nila. Malusog ang pangangatawan ng ama ni Roman. Ang bakuran ay ginawa nilang palaruan upang mapaglaruan ng mga bata. Hindi na nila ito tinataniman pa. Mabuti ng palaruan na lang upang magbigay tuwa pa sa mga bata. Tay, totoo nga talaga na wala namang masamang tao, ano? Talaga nagiging masama lamang sila dahil sa nangyari sa kanila. Dahil sa ginawa rin sa kanila. Oo anak, dapat maging maingat ka. Tayo, dahil hindi natin alam ang balik ng karma sa gagawin natin. Oo nga po. Siya nga po pala, Tay. Dadalaw kami ni Rose kila Apo Ruel ngayon. Napapadala sa pagtalaw niyo, Roman ha. Anong meron? Ang totoo po niyan ay nagpapaturo po kami sa kanila. Kung paano bumarang? Roman, masama yan. Tay, hindi naman po namin gagamitin sa masasama. Isa pa, di rin ako nakakasiguro dahil ipinapasa raw ang pagiging mambabarang. Wala nang nagawa ang tatay ni Roman. Makulit ito at alam na rin naman ito ang ginagawa niya. Huwag lang talagang gagamitin sa masama ang natutunan nito. Nagkita sila ni Rose at sabay na silang nagtungo roon. Masaya sila sa natutunan nila, pero mas masaya silang makakwentuhan ang mga matatanda. Nakikita nila ang hinaharap nila na ganun din silang dalawang matalik na magkaibigan. Naaalala ko noon, ganito rin tayo, Leonora. Masyadong dikit sa mga bagay. Totoo. Kaya natutuwa ako sa inyong dalawa. Nagpasalamat naman silang dalawa sa mga sinabi ng matatanda. Ang totoo, hindi sila pumunta roon para sa pagiging mambabarang, kundi para makausap ang mga matatanda. Mas natutuwa sila sa presensya ng mga ito
lalo na sa mga kwento nito. Hiling ni Roman na sana pagtanda nila ni Rose ay maging matalik pa rin silang magkaibigang dalawa.